Magandang hapon po sa inyong lahat. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik. Nako. Hoy, kamusta mga minamahal? Hoy, kamusta sa inyo? Okay lang ba kayo? Anyway, magandang umaga. Kung umaga nyo man to napapanood. Magandang tanghali kung tanghali man ninyo ito napapanood. At magandang gabi kung gabi nyo man ito napapanood. Ang aking pagbati, magandang araw po sa inyong lahat. So, bago tayo magsimula sa ating balitaktakan, syempre, hindi dapat natin makakalimutan itong ating mga masusugid na viewers. Oh, shoutout sa'yo, Alice Keeping Faith Alive. Shoutout sa'yo, Antonio Damon 2451. Shoutout Oscar De La Cruz. Shoutout Heaven 1729. Yan, shoutout sa'yo, Elaine Iglesia JG 8BX. Grabe mga pangalan ninyo, talagang hirap bigkasin pero pilitin natin dahil mahal ko kayo. Shoutout kay Jackie Capelan, kay Binita Lovetana at kay Erwin Ilagan. So, magandang araw po muli sa inyong lahat. So, ito na nga mga minamahal. Ito na po mga minamahal. Oh, eto na. So, ngayon nga po guys, bakit naman biglang naging pipi? Bakit biglang naging pipi ang ating Disney princess na si Fiona? Bakit biglang nanahimik itong ating Vice President na si Sara Duterte na panay-ngawa noong isang araw? Ito kasi yun, mga minamahal. So, Marcos slams China's aggression over Scarborough Shoal. Pero hindi pa yan guys recap lang to. Kasi mga minamahal, kahapon, meron pong nangyaring unjustifiable, illegal and reckless action po ang People's Liberation Army Air Force or yung PLA. Yan, bigla ako agad nakalimutan mga minamahal. So, meron po silang ginawang aggression na hindi po talaga kaaya-aya, hindi po katanggap-tanggap. Kumbaga, nandun na naman po yung kanilang pagiging bully. Which is yan po yung kinundi na ni PBBM. Ang sabi niya, Marcos slams China's aggression over Scarborough Shoal. Pero hindi po yan mga minamahal yung punto natin. Kasi mga minamahal, di ba natatandaan nyo to? Ano yung sabi ni Sara Duterte? Pro-Pilipinas ka ba? Yan dapat yung nakalagay sa survey. So sabi niya dito, nakakagulat lang kasi. Ngayon lang ako nakakita ng survey na nagtatanong kung pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka ba. Dapat siguro, ang inilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro-Pilipinas. Ito kasi yung hugot ni Sara Duterte dyan. Kasi nagkaroon ng survey, mga minamahal, noong August 6. So, pro-Marcos Filipinos up in quarter 2. Pro-Duterte down. Yan po mga minamahal. So, nagkaroon po ng malaking, kumbaga, losses sa mga Duterte. Ang naging husga ng mamamayang Pilipino. Kasi si PBBM nakagathered po ng 36%, while yung mga Duterte from 20% down to 60%. Mababa na po yung 20%, bumaba pa lalo. Umigit kumulang 6% po ang idinown ng survey ng mga Duterte. Kaya nga siya nagnawa. So, ang sabi niya dito, ulitin lang natin nakakagulat lang kasi, ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba
or pro Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro Marcos or pro Duterte. Dapat siguro nilagay doon kung pro Pilipinas ka ba. I'm sure lahat yon lilipat doon sa pro Pilipinas. Kasi parang masyadong naging cherry picking daw, mga minamahal. Pero kung sila naman yung nasa kalagayan, tas mataas yung kanilang survey dyan, sasabihin survey doesn't lie. Humusga ng taong bayan. Judge kayo ng judge sa amin na kami ay cherry picking, ganun din naman kayo. Diba si Sara Duterte, kapag mataas yung survey, puring-puri kayo. Kahit meron namang pagbagsak. Oo, mataas siya, pero mataas din po yung number na ikinabagsak niya. Diba? Mataas talaga yung survey ni Sara Duterte, sa totoo lang, kasi wala namang ginagawa ang VP. Diba? At saka nadadala pa siya noon ng pangalan ng mga Marcoses. Pero ngayon, ang nangyayari, wala na siya sa Department of Education, Secretary. Hindi na siya kawani, kumbaga, ng gobyerno. Kasi VP na lang siya ngayon. Ano pang silbi ng VP? Tagahingi lang naman ng pera yan. Diba? So ngayon, yung kanyang kasikatan, lumaos na. Ngayon, siya ay galit na galit. Diba? Na dahil bumababa yung kanyang survey. Paano hindi bababa? Wala ka namang ginagawa. BP na nga lang, pagiging vice president na nga lang sana yung gagampanan mong tungkulin, pero hindi mo pa magawa ng maayos. So yun po yung banat ni Sara Duterte. 'Di ba? Kung dapat pro Pilipinas daw yung dapat na itanong. Ngayon, mga kababayan, imbis na matuwa yung mamamayang Pilipino sa kanya, mas lalo po siyang nalugmok. Mas lalo pong nabulshitan yung mga tao at yung nasa representative, mga minamahal, yung mga mambabatas. Malaki po kasi talagang kabulshitan yung sasabihin niya na dapat pro-Pilipinas yung tanong dyan. Paano magiging pro-Pilipinas si Sara Duterte? Wala nga siyang pakialam sa issue ng West Philippine Sea. Kaya ko nga sa inyo nabanggit kanina, diba, na itong si PBBM ay kinundi na niya po ang ginagawang kahalayan ng China na naman yung aggression ng China sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng PLA, yung People's Liberation Army, na kung saan nagkakaroon po guys ng patrol, yung PAF, yung Philippine Air Force diyan sa Bao de Masinloc. Ang ginawa nila ay nangharas na naman. 'Di ba? So may komento ang ating PBBM. Kinundi na niya. Samantalang si BP, wala. Tapos sasabihin niya, dapat yung maging tanong, pro-Pilipinas ka ba? Ang tanong, ikaw, pro-Pilipinas ka ba? 'Di ba? Na back to you si Sara Duterte sa kanyang sinabi. Ngayon, unahin natin tong naging komento ni Representative Joel Chua. Sabi dito ni Representative Joel Chua, so until now, hindi pa rin po natin alam kung ano po ang stand ng pangalawang Pangulo pagdating po sa issue o usapin ng West Philippine Sea. Actually, iyon na nga rin po ang aking ikinagulat. Dahil isa po sa batikos niya sa ating Pangulo ay iyong mga foreign, pakikialam daw ng dayuhan. Ang alam ko lang po sa issue ngayon sa atin na may foreign is yung issue sa China. Kahit nga din ako, mga minamahal, nagtataka ako kasi si Sara Duterte, unang-una may comment sa Afghanistan issue. Ukraine and Russia war. Diba international din yun, foreign din yun. Pero sa issue ng West Philippine Sea, bakit tahimik? At saka, mga minamahal, ang defense doon ni ng kapatid niya na si Pulong, hindi naman daw po Chief of Foreign Architect itong si Sara Duterte. So bakit daw siya magkokomento? Ngayon, mga minamahal, ang response naman natin dyan, diba hindi din naman lawyer si Sara Duterte ni Kibuloy. So bakit nag-aala lawyer siya ni Kibuloy? So diba nakikita niyo yung double standard? Hindi daw siya yung Chief of Foreign Architect, kaya wala daw siyang karapatan na magkomento sa issue ng West Philippine Sea. Ngayon, kung tatanungin din naman ako, hindi din naman siya lawyer ni Kibuloy, so bakit nag-aas ng lawyer si Sara Duterte? Diba, mga minamahal? Doon pa lang na back to you na naman ulit sila. Pangalawa,
hindi lang po yan guys, yung nagkundina kay Sara. Oh, kahit ito din si Paulo Ortega, Representative Paulo Ortega, meron din pong tirada. Ano yung sabi? Parang nakakabingi yung katahimikan. Lahat naman tayo dito, mahal natin ang Pilipinas. Dapat Pilipino kampihan. Dapat pro-Pilipinas tayo. So usually, magtataka kayo, bakit yun yung dapat itanong? Pro-Pilipinas. Lahat naman tayo maka-Pilipinas. Hindi naman namin alam kung ano yung stand mo. Yun lang yung hindi namin alam, yung stand mo. Kung mahal mo yung Pilipinas. Di ba mga minamahal? Hindi na po kailangan questionin yan yung pro-Pilipinas ka ba? Kasi malamang yung mga Pilipino, pipiliin yung Pilipinas. Ang hindi lang naman namin alam kung ano yung stand ninyo. Diba, yun lang yung hindi namin alam, yung stand ninyo. Kung pro-Pilipinas ba kayo or pro-China. So, dapat mag-conduct ng survey, mga minamahal. Kung pro-Pilipinas ka ba or pro-China. Para nang malaman natin kung saan ka nabibilang, kung saan ka nabibilong. Diba, mga minamahal? Oh, may komento din po dyan. Ito pa, meron pang isang nagkomento, si Zia Alonto ng Lanao del Sur 1st District Representative. Sabi niya, personally, I'm trying to question why apart from all of these things happening, nagkaroon nga po recently yung flare ng Chinese government in the West Philippine Sea. She remained to be silent about it. Actually, mga minamahal, yung pananahimik ni Sara Duterte para sa akin hindi na bago eh. Paano hindi bago? Syempre, sinusuportahan niya yung kanyang ama. Ano yung stand ng kanyang ama? 'Di ba? Na dapat sumunod tayo sa China. To the point na ano yung sabi ni Duterte noon, okay lang na gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Diba, mga minamahal? Mga tarantado nga eh. So, ano pa ba yung aasahan natin dyan? Hindi talaga yan magsasalita dahil unang-una, may ipit siya dyan. Lalo pat yung mga tao ngayon, galit na galit sa mga pro-China. Diba? Talagang, ang mangyayari dyan, mga minamahal, may ipit si Sara Duterte kaya pinapangalagaan niya din yung kanyang pangalan. Tingnan nyo itong si Tolentino. Diba, naging pro-Pilipinas na din, ipaglaban ang West Philippine Sea. Dati ayaw niya na kinukundina natin ang ginagawa ng Air Force at ng military forces dyan sa West Philippine Sea. Yung pakikipaglaban natin, yung pakikipagbangayan natin, kinukundina niya yan. Pero ngayon, tingnan nyo, may pa-jogging-jogging pa sa MOA. Hindi lang yan, mga minamahal, yung bumanat. Kasama na din si Jill Bungalon or Bungalon. Sabi niya, kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa soberanya ng ating bansa, expect mo na dapat maglabas man lang siya ng kanyang pahayag, suporta laban sa China. To be exactly. Pero narinig ba natin na nagsalita itong si Sara Duterte? Wala. Bakit? Kasi pro-China nga. Kaya nga dapat magkaroon ng survey kung pro-Pilipinas ka ba or pro-China. Para naman ang malaman natin kung saan sila nabibilong. Kasi yung pro-Pilipinas na question, hindi na dapat natin kailangan itanong yan dahil Pilipinas talaga ang pipiliin natin. Ay, takot sa sariling multo. Pwedeng ganon. Diba? Dapat kasi yung mga salita, pinag-iisipan mo, Sara Duterte. Yan tuloy ang nangyayari, bumabalik sa'yo. Katulad din ng pagbatikos mo sa flood control. Diba, bumalik din sa kanya, mga minamahal. Paano bumalik sa kanya? Isipin mo, gaano katagal na naging mayor itong si former President Duterte ng Davao. Diba? Talagang naging political dynasty na po ang Davao. Pangalawa dito, gaano kalaki yung confidential funds mo nung mayor ka? Gaano kalaki yung binigay na pondo kay Pulong? 51 billion yun. Diba tapos nagrereklamo kayo? Sa flood control? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, hindi siya yung perfect na tao para mag-criticize. Dahil unang-una, ka-criticize din sila. Kaya dapat utak muna bago ka magsalita.
Dapat pinag-iisipan mo muna yung mga sinasabi mo nang sa gayon hindi ka napapahiya. Yan, sabi ka ng kung ano-ano. Ang nangyayari, ang ending, ikaw din yung nasisira sa mga pinagsasabi mo. O, katulad din ito, dapat pro-Pilipinas ang tanong. O ngayon, yung mga representante nagsalita, dapat hindi pro-Pilipinas ang tanong, pro-Pilipinas or pro-China ka ba? Diba kasi hindi naman nila nakikita na pro-Pilipinas ka eh. Wala kang ang pagkundina sa atake ng China sa West Philippine Sea. Diba? Yan po yung mga bumati ko sa kanya. Ang dami mga minamahal. Diba? Napasubo ka tuloy ngayon. Kaya sinasabi ko sa'yo, wag. Diba? Kung magkokomento ka lang din naman, pag-isipan mo. Okay lang sana kung yung ibang tao, yung mag-criticize, yung wala pang bahid ng dungis. Kaso kung ikaw lang din naman, pagtatawanan ka talaga kasi hindi ko yung perfect and right person para mag-criticize sa ating gobyerno. Dahil unang-una, ka-criticize din yung pamilya mo at ikaw. Ngayon, imbes na magkaroon ka ng suporta sa sambayan ng Pilipino, mas lalo pang naurat sa'yo. Mas lalo pang nanggigil sa'yo. Kagigil-gigil ka nga naman talaga. See? Diba? Ulit pa. Kaya mo yan. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.